Sa mga client naman natin nagtatanong, dito sa ating Wi-Fi 6 hotspot voucher na naka-appear GBD location sa mga naka-Starlink sa barko, ito actual, pakita po natin yung setup na ginawa natin. Meron po tayo dito sa ating user profile. Ayan, meron po tayong ginawang para sa demo, 20 MB valid 1D, 1 GB valid 2Ds, 3 minutes para naman sa mga mag-only data. Kung automatic, pag naubos to yung 20 MB or 1 GB, automatic makikita natin disconnected ang client pati sa active hotspot at saka sa user. Ngayon, mag-generate po tayo ng voucher code. Click generate. Quantity 1, isa lang para sa demo. Username because password, gawin lang natin itong 4 para madali malagin. Tapos, type po natin dito sa prefix 20. Kasi 20 MB po yung profile natin. Random. Piliin natin yung malaki, big letter number. Tapos yung profile, piliin po natin yung 20 MB. Time limit, lalagay po tayo kasi valid po tayo ng 1D. 1D. Ayan. Then, data limit, lagay po tayo ng 20 MB. Kasi 20 yung profile natin. Di naka-20 na yan kasi kung titina natin dito sa gilid, pwede po natin yapalitan ng GB. Yan, naka-20 MB. Kasi 20 MB ang profile. Then, click na natin generate. Ayan, mayroon na tayo na generate na voucher code 20XPPC. Now, actual po tayo ilagin dito sa ating mobile phone. Nandito na po yung ating portal. Type po natin dito yung nagawa nating voucher code 20X X P C. Yun. Din hit po natin ito login. Ayan, meron na po tayo. Click natin yung status. Okay, dito sa status nakikita na po natin yung login na code. Yan din po yung code na ginawa natin. Then, nandito na rin po yung download-upload. Kung babotayan natin yung B, automatic mo disconnect. At saka dito nakikita din ang ating meron na tayong 23 hours at 59 minutes dahil nakabalid po tayo ng 1D. Ngayon, try po natin mag-speed test para makita natin na running ang ating data. Punta po tayo dito sa active hotspot para makikita natin. Ayan, ito na po inilagay natin ang voucher 20XPPC. MAC address ng ating mobile phone. Uptime, tapos bytes in at saka bytes out. Mayroon na rin ditong time limit nakikita natin, pati sa cellphone nakikita din natin yung remaining time. Ngayon, spin test po tayo para tataas po yung bytes in, bytes out natin or download, upload. Spin test tayo. Ayan. Yan, running na po ang ating 6 MB. Ayan. Then, kung papansinin po natin dito, tumataas na po yung ating bytes in, bytes out. Naka 6 MB na po tayo. Automatic po yan pag umabot na tayo ng 20 MB. Dito, try pa natin yung speed test. Test again. Tumataas yan. Yan. Ang bytes in, bytes out natin, tataas yan. Ayan. Nag-disconnect na agad bigla ang ating active users dahil umabot na tayo ng 20 MB. Nawala na tayo sa active users sa ating voucher code automatic. Na-remove na siya dahil umabot na siya ng 20 MB. Ngayon, titingnan natin kung saan na makikita natin ang 20 MB. Punta tayo sa user. Punta tayo sa user list. Dito natin nakikita yung voucher code natin na nilagin. Dito yung profile. Dito yung uptime lang na gamit. 1 minute at 33 seconds. Ito na po yung total na punso mo. 9.79 MB bytes in plus 10.21 MB bytes out. Kaya ang magiging total yan, 20 MB. Kaya automatic na di-disconnect na doon sa active user. Ngayon dito sa user, after 5 minutes, 2 to 3, 5 minutes, mag-automatic din to ma-remove. Ibig sabihin, dito sa dashboard, may makikita pa natin dito. May user pa tayong dito. Yung isang user natin dito, default po ito. Ayan, default po yan. Trial. Pero yung itong isang user natin, ito po yung code na ginagamit natin.
3 to 5 minutes, automatic madililit na po ito, ma-remove. Din makikita natin dito mamaya. Default na lang yung makikita natin dito. Ayan, antayin lang po natin to. Naman na 3 to 5 minutes, magre-remove na po ang expired user natin. Dahil nakonsumo na po niya ang 20 MB na beta allocation natin. Ayan. Naubos na po ng isang client. Kaya mariremove po ito after 5 minutes or 3 to 5 minutes. Hantayin po natin. Ayan. Tingnan natin sa dashboard. Isa na lang yung active hotspot user. Pag i-click po natin yan, nare-remove na po yung ating client dito na user. Ang naiwan na lang yung default trial na lang. Ayan. Nawala na po yung client natin na nag-expired na po yung kaniyang voucher code. Kahit titingnan natin yan sa dashboard, ayan wala na. Titingnan dito sa active user, ayan wala na yung expired voucher code. Kaya successful po tayo na remove pag once po naubos na ng client ang kanyang data location wadim per GB or per MB.